Alam nyo ba na sa Barangay Arcangel sa bayan ng Balete, may isang katutubong kabuhayan na patuloy na nagbibigay buhay sa kultura at kabuhayan ng komunidad? Sa kabila ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya at makabagong hanap buhay, nananatili pa ring buhay ang sining na ito. Sa payak na bahay na ito nakatira si Ronally. Simula pa umano noong 14 na taon pa lamang siya ay natuto na siyang gumawa nito. Ayon sa kanya, natutuhan niya ang trabahong ito sa panonood sa mga unang gumagawa nito sa kanilang lugar. At ang kinikita niya noon ay nagsilbi niyang baon sa pagpasok sa eskwela. Ngayon sa edad na 40, ito pa rin ang pangunahing pinagkukunan niya ng kabuhayan para sa kanyang pamilya. Ronally Villarente Tambong, taga Arcangel Binaklingan. Akong obrahe ga tubok itnito. Bago ako mag-Antigo, ay nagpaturo ako kay Auntie Vilma Villarente. Hasta nag-Antigo ako. 14 years pa ang edad kara sir ga obrahod ang itnito. Agi-eskwela ako kara katohay, daya akong bagon sa eskwelahan. Anang bili. Ngani ay kung sa kuanay madali kat akakon do gaobra it nito. Ang mga produktong ito ay gawa sa nito. Ang nito ay isang uri ng baging na likas sa mga kagubatan ng Pilipinas. Kilala ito sa pagiging matibay, flexible at makintab, kaya naman pangunahin itong ginagamit sa tradisyonal na paghahabi ng mga katutubong produkto gaya nito. At kapag ito ay naproseso, makakagawa ka lang naman ng tray, pinggan, placemat, basket, coaster at marami pang iba. Pero bago yan, ay dadaan muna ito sa mahaba-habang proseso. Una ay maghahanap muna ng nito sa kabundukan. Mahirap itong hanapin dahil kadalasan itong tumutubo sa masukal at matarik na bahagi ng kabundukan. Kwento ni Ronally, umaabot siya ng kalahating araw sa kabundukan para makahanap nito. At dahil malayo ang kanyang pinupuntahan, kalaban niya ang gutom sa kanyang paglalakbay. Ga pangagsam gapang nito. Siyempre sa bukid ikaw gapang nito. May onang sawa, may tabuywan. Sari-sari o lang imorong hikita ito sa tagon. Gutom ka pa kung umuli. Ay wa matbagon. Sangkirete gilang sir, wa man abit nito sa tagon. May onang mag 300. Doon malat abo. Ang susunod na proseso ay ang pagkagis. Dito na hinahati at nililinisan ang nito para gawing strips. Ang mga strips na ito ang siyang ginagamit sa pagsagad. Ang pagsagad naman ay ang paghahabi na ng strips ayon sa nais na disenyo. Simple lang kung pagmasdan. Pero kay Ronally, inaabot ang isang tray na ito ng isang araw para mabuo. Kwento pa niya sa akin, sumasakit na raw minsan ang kanyang kamay sa paggawa nito. Pero dahil ito lang ang kanyang pinagkukunan para pantustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, tinitiis niya na lang ang sakit na nararamdaman. Oo, kasakit na sa lima. May una nga kung amat ay masakit akong dayaw, seko, abaga. Imong tudlo karaga kugurog kung magbasa ikaw itobe. Dayang trabaho ay kaawat ag kagaoy gid akong tahi alinon ay tisan ko lang ron ay wa man akot. Iba kahit kakulian pangbagon ko ang unga sa eskwelahan. Dayag ilang akon karang maobra. Ay kung uwa ron nito ay wa man ron kami et inugbakay it kakulian. Ibinibenta niya ang kanyang mga natapos sa produkto sa kanyang buyer isang beses kada linggo, kung saan kumikita siya ng humigit kumulang 4,800 piso. Ngunit kasama na riyan ang ibinabayad niya sa mga nitong kanyang kinuha. Mula sa natitirang kita, dito na rin niya kinukuha ang pambayad sa mga hulugan, baon ng kanyang 2 anak at panggasto sa araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila nito,
aminado siyang hindi ito sapat. Lalo na't hindi naman linggo-linggo ay maganda ang kanyang bentahan. Ay kung abo mata kami sir gatubok ay buo mata namon do 48 sang Domingo. Di karon paron tanan bayra ni mo ron ito. Siyempre bakay panamot kakulian. Ay abo man amon sir nga hugugan, may asa, may motor. Bagon pa ko ang daywang ka estudyante. Karong gilang abi man kami ga buo ko among pang bakay it kakulian. Pero hindi kita imaw ka kwan sa imong kakulian. Lugi gitang mayad. Sa araw-araw na trabaho, kape ang kanyang iniinom pantawid gutom. Mas makakatipid umano siya, lalo na ngayon na mahal ang presyo ng bigas. Akon abing bisyo kon gatubok ako it nito ay halaglat ang kilinapi. Ay kon halaglat at tilinog on ay kamahay pa abi bugas makara. Kung gusto mo ng mga produktong ito, mabibili mo lang din ito sa abot kayang presyo. Sa murang halaga, magkakaroon ka ng mga produktong likhang kamay, elegante at tradisyonal na tunay na sumasalamin sa husay at pagkamalikhain ng mga lokal na artisan. Hindi lang yan, makakatulong ka rin sa kanilang pamilya. Kung sino na ila magbakay ko ang nito ay iyalang kamo kontak kay JJ ang unga. Sa di karaya ho ay 480. Kung sa pinggan 120, plismat 180, coaster 130. Sa mata ng iba, isa lamang ito mga simpleng produkto. Ngunit para kay Ronally, ito ay kwento ng sakripisyo at pag-asang maitaguyod ang kanyang pamilya. Bukod pa rito, ay patuloy niyang pinangangalagaan ang isang katutubong sining na unti-unti nang nawawala sa paglipas ng panahon. Kaya sa bawat produktong iyong mabibili, hindi ka lang mag-uuwi ng isang likhang kamay, kundi nagiging bahagi ka ng pagpapanatili ng isang tradisyon, pagsuporta sa kabuhayan ng mga lokal na artisan, at pagbibigay ng pag-asa sa mga pamilyang umaasa rito.